Morning guys! So for today's video, maglilinis ulit tayo ng bahay na sobrang kalat. Yan, kalat no. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Pero habang naglilinis, magpatugtog tayo ng About kay Jesus. Here. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Don't rush now. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about it. Isa din ba kayo guys na kapag nagpapatugtog kayo nawawala yung mga pagod? At saka pagpapaganda din ng mood. Kapag nga pinapatugtog ko tong Jesus Say Yes, nawawala ang pagod ko. Naaalala ko nga dati nung PYM pa ako, sumasayaw pa kami sa simbahan. Sumasama pa ako sa activities na about kay Jesus. Nagka-camp din kami sa iba't ibang lugar at makakilala ng mga bagong kabataan na sumama sa PYM o Parish Youth Ministry. Nakakamiss lang dati, pero ngayon hindi ko na magawa dahil sa kabisihan ng pamilya namin. Hindi tulad dati na nasa bahay lang ako. Pero ngayon, kailangan namin mag-focus nila para sa future namin. Dito nga kami sa Taytay, sa pinagtatabuhan nila Ate Salvi. Dito na rin nag-extra si Daniel upang makapag-ipon ang gagamitin namin sa susunod na pagsubok namin ni Labdab. Para may panggastos kami sa pagkuha ng requirements niya sa susunod na pag-apply niya sa barko. Yun, tapos na ako magtupi ng higaan at mga damit na nakakalat dyan sa gidli-gidli. Ito naman ang next, ang mesa, ang napakadami ng mesa, napagkakalat, nakakalat mga pagkain, kung ano pa. Ang mga nagtataka nga dyan kung bakit ako sumama kay Lablab. Para naman matulungan ng ate ko dahil nga di ba pilay. Dahil sa nangyari sa kanya, pumunta ako dito sa kanila para may kasama naman siya maglinis sa bahay nila. At para pagdating niya pagkatapos magtrabaho, ipahinga na lang ang gagawin niya. Tapos kung malinisin ang lamesa, pupunin ko ng ulis ng bigla naman kung malat ang tubig na hindi malaman kung ihiba o natapon na soft drink sa silong ng lamesa. Ayan, naglampaso ng atin nyo nang wala sa oras. Imbis na mamaya pa, nakapaglampaso na kaagahan. Ang hirap talaga kapag puro lalaki mga kasama mo sa bahay, ang daming kalat. Kulang na lang maging bodega tong bahay na to o kaya kwarto na to. Habang nga naglalampaso ako dyan, di ko na napansin ang oras at hindi na nga dumating na nga ang lablab ko. Para mag-almusal, ay naku dahil di pa ako tapos tumaping ka na. So ayan, pagdating na nila, ganito pa kaagad yung nangyari kanina, inis na inis ako, gusto kong sumingaw. Pero hindi ko magawa dahil ang dami nga namin kapitbahay dito. Pero ayan, todo complain ang ating nyo, kalayan naman lumaking mayaman. At dahil nagsandok na nga ang baby loves, kailangan kong tapusin ang paso para naman makapagpahinga na ako at makapagluto pa ng kanilang tanghalian. So ayan nga mute, kumakain na siya. Ako naman ay nagpapahinga dahil mamaya susubukan ko sa mainit na kalan naman. Tapos na tayo maglinis guys. Ayan naman, magluluto tayo ng sarsa tilapia. Sarsa po yun. Basta, tilapia ang iluluto ko ngayon. So, unang baba tayo ng bawang, sibuyas, at saka hatiin natin yung kamatis. Yes. So habang ako'y nagbabalat ng sibuyas at bawang, naramdaman ko na ang gutom ko. Tumulong na ang aking tiyan. Ayan, dahil wala pang ulam, ako muna'y kumain ng tawid donut.
kaya napapasayaw nga ko din dahil ang sobrang sarap na ng ganitong kinakain ko. Nung natapos na ako nagdiwa, nagprito na ako ng tilapia. Pagkatapos na naprito nitong tilapia, mag-isa mo ng kamatis. Pagkatapos na naprito, eto na ang kinalabasan. Tapos na ang gawain ko sa bahay. Lahat-lahat, magpapahingan ako. Yun lamang ngayong araw. Bye-bye! Mwah! Mwah, mwah, mwah. Bye-bye!